Mga kagalawan, isang maganda't mapagpalang araw po para sa ating lahat. Muli, welcome po sa ating munting YouTube channel, Galawang Arman TV. At sa araw pong ito, hayaan nyo pong magbahagi na naman ako sa inyo ng isa pong video patungkol nga po sa check engine light nitong Yamaha Mio Gear, kung saan bigla na nga lang po umilaw itong kanyang steady check engine light indicator sa dashboard. At ang video pong ito ay applicable din po sa kung anumang motor na meron tayo na FI at naka-module na. Kadalasan kasi pag na-encounter natin yung ganito, ang pinaka-option po natin ay pumunta sa kasa at ipa-delete o scan at ipa-erase po itong ating pinaka engine light nga pero alam nyo po ba na common po sa ganitong klaseng mga motorsiklo o scooter ang problema? Dahil minsan kahit lamang sa simpleng pag-fluctuate po ng kuryente o luwag lamang po sa ating koneksyon ng baterya, ay tatanggapin po ito ng ating module as problema, na hindi naman po dapat natin ipagsawalang bahala. Mas maigi pong maskan at makita po natin kung ano po ang error. At dito nga po sa ating video, gagamit po tayo nitong ating Ansel AD310 na OBD2 scanner. Nabili lamang po natin sa Shopee sa mura pong halaga. Pero kung gusto nyong mas mura, wala pa pong 200, mas mainam po na meron po kayong ganito, ELM327. Pinakamura pong OBD2 scanner na nasa online po. At balik nga dito, paano natin i-scan ang ating Mio Gear? Apat na screws lamang po ang kailangan nating tanggalin. Alisin natin yung pangharap na panel ng ating motor. At ayan nga po, screw lamang. Tinanggal ko na. At sa harapang bahagi po ng ating motor, makikita nyo po dyan yung ating pinaka OBD port. O sa iba naman yung tawag, key light, kung hindi ako nagkakamali. Nyo lamang po yung pinaka takip nya, may takip po yan. At dyan po natin isasaksak yung ating pinaka OBD scanner. Gamit po itong nabili rin po natin sa Shopee na kung hindi ako nagkakamali, nasa 300 pesos din. Meron po yung adapter. 3 klase po para sa iba-ibang brand ng motor. At dito nga sa ating Yamaha, 3 pins po yung gagamitin natin. Ayan, at atin lamang po yung isasaksak dyan. At ayan nga po, alalahanin na dapat naka-on po yung ating ignition o naka-andar po yung ating motor kapag tayo po ay mag-i-scan. At teka lang, talagang pahirapan sapagkat isang kamay lamang po ang ating gamit. Ang isa po ay nakahawak po sa camera. At ayan, pag naipasok nyo na, tingnan nyo naman at automatic nag-start yung ating pinaka OBD scanner. At sa panahong ito ay kumukonek pa po yan sa module po ng ating motor. Antayin lamang po natin kasaglit. Press po natin yung enter at ayan po, bumabasa pa o kumukonekta pa sa ating motorsiklo. Ayun. At yan nga po, okay na. Yan, press enter natin yan. Tignan po natin yung mga error codes. Ayan, napaka basic lang naman po talagang gamitin. Maging kayo po, kayang-kaya nyo po yan. Ayan, scanning tayo. Enter lang po yan. Ayan, exit o cancel. Nandyan naman po yung mga option. Yung pinaka gagawin na naman po natin dito, basahin ang error code. Ayan, erase code. Erase lang po natin yan. Yes. Are you sure daw? O, erase code na. Ganun lang po kadali. Tapos na. Kung meron kayong scanner nyan, edi kaya nyo. Magagawa nyo na po. Hindi na po kayo problema sa panahon nga na lumabas yung pinaka check engine light. Magbabayad pa po ba kayo kung meron na kayo?
Sa pang-araw-araw nyo po, magagamit nyo po yan. Gayong ang inyong pong motor ay makabago na. Meron na pong module. Yun lamang po. Gusto kong ibahagi sa inyo. Nagkataon lamang na akin na lang din naman pong ginawa. Ito pong motor na ito ay motor po ng ating kagalawan dito. At yun nga po yung pinaka problema niya. Naka-display yung check engine light. Isang video na naman po na hangad ko. Sana ay kapulutan nyo po ng aral at inspirasyon. Hanggang dito na lang po muna. Patnubayan po kayo na may kapal palagi. Paalam.